Naimbag nga Rabii Cordillera, ito ang programa kung saan ating pinag-uusapan ang mga bagay na mahalaga para sa mga kabataan. Siya ni Clint Isbantutanes, Daytuyti, Daddad at para sinan Inungan, a youth-oriented podcast of the Philippine Information Agency Cordillera. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Presidential Communications Office na pinamumunuan ni Secretary Cheloy Garafil at ng Philippine Information Agency Director General Joe Torres. At sa episode na ito ay kasama natin si Medical Technologist Jora May Guzman ng Benguet Provincial Health Office para pag-usapan ang tungkol sa dengue. Sa panahon ngayon kasi ay marami actually mga cases na ng dengue dito sa Benguet, I believe po. Pero bago natin pag-usapan yon, kumustahin natin si Ma'am Jora. Kumusta naman po kayo? Ayos naman po. Ayan, so happy naman po kayo. Opo, happy. Maraming salamat Ma'am na pinaunlakan ninyo po ang interview na ito para mapag-usapan natin ang tungkol sa dengue. Yes po. Ayan, so let's dive right in. Kumusta naman po ang status ng dengue dito sa Benguet? Marami na po bang cases at kung dapat ba tayong kabahan sa cases ng dengue ngayon? Ay, opo, sir. Meron po tayong 2,099 dengue case na na-report from January 1 to July 6, 2024. Wala naman po tayong kaso ng death ng dengue, pero very alarming siya kasi from April pa lang, tumataas na yung cases natin sa Benguet. Napaka-alarming talaga. Parang i-expect pa natin, sana lalo ngayong rainy season, na tataas pa yung dengue cases natin dito. Pero marami naman tayong pwedeng gawin para i-control actually yung dengue case kasi actually hindi na natin ma-prevent kasi andito na yung cases andito na yung dengue. Ang pwede lang natin gawin is to control sana po. Ayan. So, dito po sa Benguet, Ma'am, nabanggit nyo na mayroong 2,000, ilan po yun? 2,900 plus? 2,099. 2,099 na dengue cases dito sa Benguet. Ayan. So, sa lahat po ba ng municipalities, Ma'am, ay may cases dito sa Benguet? Yes po. Ang top 3 po natin is si Kabayan, si Bukod, tapos si Mangkayan. Siya yung top 3. Tapos ang pinaka maliit na naireporta na kaso ng dengue is sa munisipyo ng Kibungan. Ayun. So, nabanggit nyo nga po na marami na talagang cases. Mas mataas po ba yung cases ng dengue ngayong taon compared last year? Yes po. Nag-increase po siya ng 152% higher compared po na sa last year na kaso po. 152%. So talagang nakaka-alarm kasi nasa middle of the pa lang tayo, middle of the year, kaya may chances pa rin na tataas ang kaso kung hindi natin gagawin ang mga control measures na pwedeng gawin actually. Ayan, so we hope Ma'am, na hindi tumaas pa. Sana mag-end na lang. Sana talaga. Pero talaga naman kasing pag tag-ulan, Ma'am, tumataas po ba talaga yung kaso ng dengue pag tag-ulan? Opo sir, talagang expected po kasi dadami ang kanilang breeding sites sa surroundings natin. Though, kahit naman sa outside, pwede naman meron din namang breeding sites sa loob ng bahay natin. Karamihan lang talaga is sa labas since yun umuulan, maraming yung stagnant water sa labas, kung hindi natin yun pupugsain, maraming kasi sa isang babaeng lamok pa lang pwedeng makapag-produce yan ng 100 na egg. So biruin mo kung ilang lamok kaya na yan, di ilang na yung magiging carrier ilan na yung anak nila, lalo kung hindi natin tatanggalin yung i-destroy yung breeding sites nila. Ayan. So, nabanggit nyo nga Ma'am, hindi lang sa loob, kundi pati din mas lalo na sa labas nanggagaling ang mga yung mga lamok, ganyan po. So, ano pa ba yung ibang mga factors kung bakit tumataas po ng kaso ng dengue dito aside from yung mga, yun nga po, sa breeding sites? Sa breeding sites. Actually, discipline na ng tao. So, yung strategy kasi natin na 4S, number 1 is yung search and destroy breeding sites. So, kahit ikaw, kunwari ikaw, nagsa-search and destroy ka sa bahay nyo, sa loob at labas ng bahay, pero yung kapitbahay mo hindi makiki-cooperate, wala din. So talagang lahat sana tuloy-tuloy tayo para pugsain itong mga breeding sites. So yun yung number 1 sa 4S na strategy. So number 2 is yung
secure self-protection actually nito. So isang factor din actually na nakikita namin is itong mga yung pananamit natin, most actually sa lahat ng kaso ng Benguet is most affected age range is yung feeling ko yung mga ma'am, yung mga naka-loadies. 10 to 14 yung mga nakasando, years old. yung mga ganyan. 10 to 14 years old. So, high school. Ay, ano na tawag? Yes. Senior high. Oo. So, nasa senior high sila. Sila yung most affected age na nagkakaroon ng dengue. So, siguro makita natin yung sa isang is yung secure self-protection. So, isa sa secure self-protection is yung pagdamit ng yung para maprotektahan yung sarili sa kagat ng lamok. So, number 1 yun. Number 2, yung paggamit ng mosquito net sa habang natutulog. Tapos, yung kung kaya yung mga insect repellent, pwede natin lagay sa ating katawan. Opo. So, yung isa is yung seek early consultation. So, yung seek early consultation kasi, minsan kasi actually, tayo, kung kaya pa natin, hindi tayo mag-check up. Kapag malala na, tsaka na tayo mag-check up. So, kung hindi agad-agad tayo mag-check up, parang aantayin mo pa bang lumala? Aantayin mo pa bang maraming kakagat na lamok sa'yo? Parang ganun. So, isang factor actually yun, yung hindi natin pag-check up agad-agad. So, yung lastly, pero ito kasi is sana walang, yung si yes to fogging during outbreak. Pero, talaga, iniiwasan talaga natin mag-outbreak. Kaya sana kung as much as possible, hindi na tayo dadapo sa isang S na search, si yes to fogging. Kaya sa number 1 pa lang sana na strategy, dun po sana tayo ginagawa. Kasi libre yan parang disiplina lang talaga natin. Lahat pwedeng gawin yan, except siguro mga sanggol, ganun. Pero tayong mga, kayang-kaya, parang, especially itong most affected age, na 10 to 14 years old, pwede silang search and destroy, at yung secure self-protection. Ayun, so nasabi nyo nga ma'am, na talagang yung mga kabataan ang pinaka-apektado sa dengue, and isa na dito siguro yung pananamit nila. Siguro, sir, kasi parang it shows kasi sa data na gano'n na mga, or pwede din sa school man nila nakuha, yung sa uniform kasi, Pero, yun po, parang may mga advisory naman siguro tayo na pwedeng kay DepEd, kung pwedeng kung tataas pa, cancel mo na yung uniform, ganun. Pero kahit kasi kinancel yung uniform, nasa disiplina pa rin ng mga kabataan. Kasi kahit, di ba mag-shorts din sila sa outside, ganun. Yung mga yan, Ayun. Tapos sila usually kasi mga nasa labas, So, yes po, especially kat bakasyon. Especially ngayon. Bakasyon, pero tag-ulan, so labas-labas, alam mo na. Ayun. So, nabanggit nyo din, po ma'am kanina, na isa sa mga reasons kung bakit nagiging severe na yung dengue is yung mga tao na hanggat kaya pa nila, hindi pa sila nagpapacheck up. Yes po. This actually also happened to me, na nalaman ko lang na may dengue ako nung nagpa-check up ako, pero pagaling na daw. So, ilang lamok na yung kumagat. Kaya nga. So, okay. So, very wrong pala yun. So, as early as nararamdaman mo na there's something wrong with you, magpa-check up ka na po ba? Yung common symptoms naman na pag naramdaman mong may fever ka, yung common symptoms ng dengue is kung may fever ka, masakit ang ulo, body weakness, or parang trangkaso actually, pero ang isa sa mga difference nitong dengue sa trangkaso is yung parang masakit yung mga kasukasuan joints. Yun yung pero kapag may sinat ka na at masakit na ang ulo mo, tapos body weakness. Basta body weakness. Alam nyo na yun. Kung may na kayo sa body weakness, magpa-check up na kayo agad. Magpa-test na kayo agad. Baka sakaling dengue na yan. And besides ma'am, yung parang pa-check up naman po sa mga public hospitals ay libre, wala pong bayad ang mga yun. Yes, pupunta po kayo sa rural health unit ninyo. May siguro konti kayong babayaran pero yung check up libre po. Libre talaga yung check up.
Libre actually yung ano. Yung check-up. Oo. Ayun. So, so wag kayong mag-alala. Yung mga gamot lang naman ano ma'am yung may bayad kasi doon eh. Oo, yung mga laboratories ganyan. Pero mas okay naman yun kaysa sa lumala pa and mas Yes dadami po, pa yung lalo ano. pag mas okay pag sa rural health unit yun pa lang na-check up na kayo kaysa naman sa hospital. Kaya nga Ma-admit po, pa kayo. Oo. Ayun. Pahirapan pang admission yun kasi dumadami na yung dengue eh. Ayun, so nabanggit nyo ma'am ano po na sa symptoms ng ano may mga body weakness, fever, ganyan. Opo. Sa mga naging severe na po na cases ng dengue, ano po yung mga parang manifestations na may dengue yung isang tao? Ang severe form ng dengue fever is actually the dengue hemorrhagic fever. Nakakamatay po ito kasi internally magbe-bleed po kayo. Magbe-bleed po kayo hanggang sa magiging malala 'yun. Doon po yung isang pinaka-cause ng pagkakamatay sa dengue, yung pag nag-internal bleeding kayo. Oh, okay. Yes, ang scary naman ano po na pwede palang mamatay yung tao sa dengue. Po. Kasi kaya yung iba nagno-nosebleed. So yun na yun ma'am. Nag-i-start na yun. Nagtatain ng dugo, mga ganun. Ayun, so dapat talagang mabahala tayo sa ganitong case Yes po ma'am. Po. So doon po sa dengue ano po ma'am, ano po ba dapat ang mga pwede pang gawin ng mga tao para siguro mga personal tips ganyan na pwedeng gawin ng mga tao para hindi sila madengue? Kumain ng wastong nutrisyon pero kahit kasi hindi mo maramdaman yung dengue, yung sakit na dengue, kunwari infected ka, tapos hindi mo naramdaman, asymptomatic, yun yung sabi kasi natin, mga carriers na asymptomatic. Ang delikado kasi nito is sa iba na vulnerables, pwede man maramdaman nila. So kahit magpalakas, yun yung isa actually, magpalakas para hindi naman ibig sabihin pag nagtitake ka ng vitamins, ganun hindi ka madadapuan ng dengue. Madadapuan ka pa rin ng dengue virus, lalo na kapag yung lamok na kumagat sa'yo ay infected with dengue virus. Hindi mo man siya maramdaman, ang delikado kasi doon is pwede kang maging carrier. Yun. So, ang pinaka importanteng gawin natin is ma-eliminate itong mosquito. At ang pinakamadali ganyan. Ang pinakamadali na patayin sa mga mosquito is yung mga kitikiti nila. Kasi kapag yung adult na alangan namang tiliwom, di ba? Oo, kasi mahirap naman yun. Hindi tayo lumilipad, sila lumilipad. So ang pinakamadali talaga is yung mga kitikiti na. Yung number 1 sa 4S strategy is the search and destroy breeding sites. So yun actually sa health office namin, yun talaga yung ini-enhance namin na lahat mag-participate sa community. Lahat po sana tayo, hindi lang sana yung mga barangay health officials, yung mga LGU, yung mga health office, hindi lang sana sila yung magganon. Pati lahat tayo sa bahay natin. Kasi, yun nga po, libre po ito parang kaya natin gawin. So, kung lahat-lahat tayo pugsain ng mga breeding sites nito, ang laki ng chance na mawawala din itong mga lamok na to na carrier ng virus ng dengue. Siyempre, kung mawawalang isang carrier, hindi na magtutuloy yung pamumuhay nitong virus na to. Ayun. So talaga namang kailangan lahat-lahat pala tayo. Ma'am, kasi kahit ginagawa ng government ang lahat na makakaya nila para mapuksa yung dengue, kung yung mga community mismo hindi nagpa-participate, wala talaga mangyayari. Din po talaga. Kaya po talaga yun nga, yung sabi ko kanina, kahit ako, naglilinis sa search and destroy sa bahay namin, pero yung kapitbahay namin hindi. Wala din actually. So, yun po, every household, lahat, kailian, lahat, sana is mag-participate po talaga sa search and destroy. Kasi yun yung pinaka number 1 at pinaka madaling gawin for controlling itong dengue case natin. At syempre, kung pwedeng maging prevention din yan actually for next year. Kung lagi nating ginagawa yun, less chance of having dengue virus kasi wala nang mangangagat ng virus. Wala nang mga anak na 100 na female na. Ang dami din may study pa na kung
kung na-infect yung nanay na mosquito ng virus. Doon kasi sa study, nung tinest nila yung larva nung infected ng virus, ang laki ng positivity rate din doon sa kitikite. So, hindi rin lang kasi kung sabihin mo na kinagat ka, ikaw lang yung source ng virus ni pwede nilang ipasa sa kanilang mga anak. So, imagine kung yung 100 may dengue virus, di ba? Tapos hindi mo pinuksa yung breeding site. Kaya nga. Ilan na yun? Tapos ilan dun sa mga kitikiti, ang female na naman na... di ba? So, it yes po. kaya, parang may ripple effect. Kaya ganun talaga kataas ang dengue case natin kasi ganun din karami ang pwedeng ma-infect ng mga lamok. Tapos ang bilis po ma'am ng yes, ang bilis. Ang bilis ng pagtaas actually. Kaya nga. So nabanggit niyo ma'am na may chances na magkaroon nga ng death cases because of dengue. Dito po sa Benguet, may kaso na po ba ng death? Sa ngayon wala pa po. Wag natin pong hantayin. wala. Wala pa po. Pero wag na po nating antayin sana. So, ayun, tulong-tulong po tayo lahat para makontrol po natin itong sakit na to. Ayan. So, since hindi lang naman ang community po ang kailangan mag-work, ano naman po yung iba't ibang mga programs and activities ng Benguet Provincial Health Office para mapuksa po ang dengue? Yun talaga yung enhanced IEC ng 4S. Nagbigay ang DOH ng logistics, yung mga insecticides, larvicides, treated nets sa PHO para ibahagi sa ating mga munisipyo. Yung dito sa PHO organized kami ng dengue task force. Actually kakatapos ng meeting namin. So doon pinagdiskussan namin paano natin tulungan yung mga community natin. Pero isa lang po talaga ang nakikita namin kasi kahit mag-spray, kahit gagamit tayo ng mga larvicide, ng mga insecticide laban sa mga lamok, kung marami pa rin pangingitlugan ang mga lamok, wala din. Kaya yun po talaga yung lagi naming nire-remind actually na makiparticipate lahat-lahat sa search and destroy ng breeding sites ng mga lamok. Ayun. So, isa sa mga nabanggit nyo, ma'am, na isa sa mga S is say yes to fogging. Say yes, pero yun, kailan po ginagawa yung fogging na yun? Pag meron ng outbreak po. Yes po. Ayun. Pero iniiwasan kasi natin yun. So far, wala pa naman. As much as possible po talaga, huwag na tayong dadapo po sa outbreak. Po. Ayan. So, kailangan lahat tayo mag-work, ma'am. Kasi parang, din yung naranasan ko before, no bata pa ako, nagkaroon nga ng parang outbreak ng dengue and nagpa-fogging. So, kailangan lahat ng mga tao lumabas sa bahay nila. And kung sa fogging ba, ma'am, very effective po ba yun? Kasi parang magpa-fog sila, mag-move yung mga lamok, tapos paano ba yun? Bago po kasi talaga mag-fogging, dapat lahat kung napansin mo, di ba sa barangay lang yun. Bago po talaga yung fogging, dapat search and destroy mo na para simultaneously mamamatay si kitty, mamamatay din si adult para wala nang mangingitlog. Yun po yung before ng fogging na gagawin. So, kung walang search and destroy na activity, wala din fogging actually. Pero yun po, mas mainam po talaga na yung search and destroy lang na lang ang gagawin. Ayun. So, baka may health tips naman po kayo aside from the kumain ng masustansyang pagkain, ganyan, sa mga kunyari, nararamdaman nila na may dengue, ganyan. Kailangan ba ng uminom ng maraming tubig, yung mga ganun po? Yes po, isa sa mga to prevent actually ng dengue hemorrhagic fever. Pag meron ka ng dengue is sustained hydration. Isa actually yun sa 5S na kasi ngayon. Pero yung kinakampanya natin ngayon is yung 4S since yun po yung control. Kapag nilagay kasi natin yung 5S is parang pag na-infect ka na kasi yung isang S. So, sustained hydration to prevent dengue hemorrhagic fever or severe form ni dengue. Yun po. Tsaka, kung nagkaroon na kayo ng dengue at nag-check up kayo, please obey your physician. Yun din po, tayo minsan, ma'am. Please obey your physician po. Sundin nyo po kung ano yung sinabi ng doktor nyo para hindi lumala yung sakit ninyo.
O kasi minsan yung mga tao, ma'am, na is kaya ko to, ganyan-ganyan Yes sila. po. Baka hindi pa handang pa lang agtumar kasi dyan. Kasi Opo. akala nila, kaya nila. Lumalabas pa nga yung iba eh. So ma'am, pag na-infect, kailangan mag-isolate ng very light or ano po? Hindi naman po, pero kung as much as possible, avoid talaga sa crowd. Or lalo na naman yung mga malamok. Ganun, mga Lalo na places. pag Opo. Usually ma'am, sa mga sa mga dark places ba yung may Yes mga lamok? po, opo. Bakit kaya gustong-gusto ng lamok sa Hindi ko alam. Yun yung Yung mga- favorite Oo. nila, environment or environment habitat. yung Opo. madidilim. So dapat always bright tayo ma'am. Para hindi tayo makagat ng lamok, wag tayong ayan. So may mga ma'am, na sabi mo kanina na kung na-infect ba yung isang tao, may chances pa din na ma-infect siya ng another dengue. Kunyari, ako na dengue ako, tapos gumaling, may chances pa rin po ba na ma-dengue ulit ako? Yes po sir, lalo na kapag weak ka, very yung sinasabi nating immunocompromised ka, may infect ka ulit ng dengue. Actually yun nga, itong dengue virus na to is 4 sila na strain. So kung nakagat ka, pwede ka ma-dengue ng 4 na beses actually. Pero kung very vulnerable at very immunocompromised ka, yung 4 na dengue na yun, pwedeng paulit-ulit kang ma-infect ng yung virus. Ayan. So pag 4 na beses ka nang na virus, ma'am, ano na mangyayari sa iyo po? May ba? Wag mo nang antayin. Wag na. Wag na Parang natin papasukin yung 4 na nakakatakot magkakapatid. naman 'yun, ma'am. So para breeding site ka na. ginawang breeding site ng ng lamok na mo. Human breeding Oo site. nga. So na yun, ma'am, yung sinabi nyo kanina na para mas mas gusto nating puksain yung carriers. Kasi dalawa ang carrier ng dengue virus, 'di ba? Human at saka mosquito. So, mamili kayo. Ano gusto niyong i-eliminate sa dalawang yun? Yung lamok o yung tao? Pero lamok, joke lang lamok. naman yan. Oo, syempre yung lamok, grabe naman. Yung lamok. Huwag na natin hintay na yung human, di ba? Pero hindi mangyayari yun. Pero grabe, ma'am, yung lamok ngayon, parang parang nag-mutate, ganyan. Opo, actually, parang kaya na nilang mabuhay in almost all actually ng environment places. Ayan. So parang na sila, parang mga alien na sila na kaya nilang mag-adapt sa nagiging resistance na rin sila. Actually, kahit sa mga insecticides, pwede din silang maging resistance actually pag paulit-ulit na yung insecticides na gagawin natin is ganun. Ganun po talaga sila ka-talino or ka-powerful. Ka-powerful. Kaya nilang ma-resist yung insecticides ngayon, yung chemicals. Tapos, ang hirap pa mag-formulate ng bago na namang insecticides. Opo. Kaya talaga yun po, paulit-ulit naming sinasabi, yung search and destroy talaga. Wag na nating antayin yung mga spraying, fogging, ganun. Kasi kung paulit-ulit na ganun yung nagagawin natin, magiging resistance yung mga lamok po. Ayan. So, nalawag everybody, na kailangan search and destroy. Yes. Everyone should participate. Every household po. Lahat ng household. Unless na walang tao sa household. Yung multo. binigyan ng yung multo, responsibilidad yung multo. Pero kung ikaw, may kapitbahay na walang tao, i-try mo. Kasi hindi mo naman pwedeng bakuran yung Yes, di ba? Yung dakul bahay mo para hindi pumasok yung mga lamok. Lumilipad yung lamok. Lumilipad sila tas nagsiswim pa. Yung kitiki nagsiswim. Kaya nga nagsiswim. Ayun. So, ganun lang po talaga ang kailangan gawin ng mga tao, ma'am? Simpleng search and destroy. Search and destroy. Yes. Kalinisan. Hindi lang po sa labas ng bahay po kasi minsan pag sinasabi natin during outbreak is maglinis. Mostly kasi yung actually tayo is sa labas ng bahay tayo nagdilinis. Hindi natin alam na baka pati sa loob may breeding sites na rin. For example, doon sa mga anong tawag doon, yung pinaglalagyan ng water dispenser, water dispenser doon sa nila
Pwede yun. Pwedeng pag-anuhan ng lamok yun, breeding sites. Pwedeng pag-itlogan ng mga babaeng lamok, ang mga yun. Tsaka, basta tingnan natin sa loob ng bahay din natin kasi kahit linis nga tayo ng linis sa labas, kung sa loob ng bahay natin mismo, may pangingitlogan sila, meron at meron pa rin silang pagmumultiplyan ng lamok. Ayun. So, babae lang ba man pala yung carrier ng dengue or pati yung mga males na Babae po kasi babae lang ang nangangailangan ng dugo. Since kailangan nila ng dugo para ma-fertilize yung egg nila. Yes, ay, po. Nakakaloka naman. Nakakaloka, yes, no? So, po. sila lang pala talaga yung kailangan maghanap ng blood para, ayun. So, talagang sila yung spreader. Wala naman tayong sinasabi, no? So, walang gender dito, wag na naman kayo. Salamok lang gender. Salamok lang naman siya, 'di ba? hindi naman nakagat yung mga female na tao para magkaroon ng ma-fertilize ang kanilang eggs. Pero pag nakagat kayo, wag niyo nang titigan kung babae ba to, hindi. Patayin niyo na. Uy, girl ka ba? Patayin niyo na. Babae yan kasi wala hinanap ka niya. Oo nga. So, pag nakagat ka, pak agad. Wag mo nang titigan, babae ba to? Nakakalointayin mo pa, uy, babae ka ba? Ganyan, tapos sumagot. Opo. Wag mo na kausapin. Patayin mo na. Ayun. Na. Okay. Tapos pag may naramdaman ka, seek early consultation. Ayun. So, feeling ko naman very, very clear yung advice ninyo sa mga tao na search and restore, and kung may nararamdaman kayo, seek early consultation. Tapos, isa din yung self-protection talaga ayun. po. Yun po. Kasi nasabi kanina, itong mga most affected age, pagsabihan po natin yung mga anak natin. Wala namin uso ang crop top, pero mas maiging mag-prevent na lang. Lalo ngayon, ma'am, kasi tag-ulan naman, tas malamig, diba? So, wala na kayo mag-shorts. Yes. Pero diba? Hindi mag-crop top. Maraming jacket na crop top pero mas maigi po talagang prevention is better than cure. Better than cure. Oo, kasi naranasan ko talaga madenggi. Ang hirap. It's very sakit hard. Sa joints, diba? Kaya sakit sa buto. Oo. Tapos, ako din once na dengue. Sakit sa buto, promise. Tapos hirap gumising, yung mga ganun, diba? Talaga. Ang hirap. Kailangan mo talaga uminom ng tubig, ganyan. Hirap din kumain actually. Para siyang, sinasabi kasi na din parang trangkaso, pero iba po talaga si dengue fever. Pwede mo na siyang ipakamatay actually kung ka rin, kung hindi ka mag-check up agad po. So, ayun, advice, seek early consultation. Yes, ayun. And obey your physician. Nako, sinasabi ko sa inyo. And obey your parents pag sinabing mag-jacket. Diba? Kung mainit, may long sleeve. Diba? Ayun. So, isa na namang napakagandang diskusyon ang ating nagawa ngayong gabi. Kaya naman ay muli nating pasalamatan si Ma'am Jora from Benguet Provincial Health Office sa pagbibigay sa atin ng mahalagang impormasyon para mas mapigilan pa natin ang pag-spread ng dengue. Maraming salamat sa inyong lahat, sa aming mga viewers. Wag niyo pong kakalimutan na i-follow and i-like ang aming page. That's Philippine Information Agency Cordillera. Available din po kami sa YouTube, Spotify, may TikTok and X po din kami. I-search nyo lang ang Philippine Information Agency Cordillera. Maraming salamat po sa inyong lahat at lagi nating tatandaan, ang programang ito ay hatid sa inyo ng Presidential Communications Office na pinamumunuan ni Secretary Cheloy Garafil at ng Philippine Information Agency Director General Joe Torres. Maraming salamat po sa inyo and see you sa susunod na episode.